Habang nagsisimula ang qualification run ni Kenote sa Ashinoko GT, pinapanood naman ni Ren ng live sa TV ang takbo ng binata maliban kay Mayuko na tumangging panoorin ang karera ni Kenote. Sa booth naman ay sinasabi ni Eva na unti-unti nang pumupusyaw ang paligid dahil tinatangay ng hangin ang abo mula sa bagong pumutok na bulkang Fuji. Kapag napunta umano ang mga pinong butil ng abong iyon sa pagitan ng kalsada at mga gulong ay madaling mawawala ng kapit ang sasakyan. Iyon daw ang death zone ng Ashinoko GT na tinatawag na Descent of the White Reaper o mas kilala bilang Sleep Trap. Dahil doon ay binalaan ni Ogata si Kenote tungkol doon, ngunit pagpasok nito sa death zone ay nagsimula itong mag-drift sa bawat kurbada, bagay na labis na ikinagulat ng dalawa. Napatanong si Eva kung may problema ba sa traction control ng GT86, at lalo itong nagulat nang sabihin ni Ogata na si Kenote mismo ang nag-utos na patayin iyon. Habang binabaybay ang death zone, nabawi ni Kenote ang attention flag, isang bagay na ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng MFG. Habang pinapanood ni Fumihiro ang live broadcast mula sa opisina, nakilala nito ang teknik na ginagamit ni Kenote bilang zero counter steer drift ni Takumi. Sinabi nito sa sarili na sa pamamagitan ng paglabas ng likurang bahagi ng sasakyan upang maiwasan ang understeer at maingat na pagkontrol sa oversteer, nagagawa ni Kenote na sundan ang anumang linyang nais niya sa kalsada. Nagduda naman si Eva sa bisa ng teknik na iyon, ngunit agad ding napatunayang mali ang iniisip nito nang umakyat si Kenote sa ika-10 pwesto. Maya-maya pa, pagkalabas ni Kenote sa death zone ay nagsimula na ang downhill section ng kurso, at lalo pa itong umabante hanggang ika-9 na pwesto. Sa tahanan ng pamilya Saionji, narinig ni Ren si Tenoka na pinag-uusapan ang 2 litro na naturally aspirated na makina ng GT86. Tinanong nito ang kanyang ama tungkol doon, at matapos ang maikling paliwanag ay namangha ito kung paano nagagawang magmaneho ni Kenote ng napakabilis gamit ang isang kotse na kulang sa lakas. Inihalin tulad pa ni Ren si Kenote sa isang salamangkero gaya ni Harry Potter. Sa opisina ng Spiral, pinapanood din ni Okayama ang live. Sinabi nito sa sarili na ang bawat track sa MFG ay nangangailangan ng partikular na suspension tuning, at tinawag nito ang pinakabago nitong gawa na Ashinoko Custom. Masaya si Okayama dahil nagagawa niyang guluhin at hamanin ang mundo ng MFG, at bilang dating racer mula sa Kanagawa ay ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng kulturang nagmula sa street racing scene ng Gunma. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ikinukumpara naman ni Eva ang pagmamaneho ni Kenote sa iba pang mga racer sa MFG, at napansin nito ang malaking pagkakaiba sa kanilang racing lines at paggamit ng mga gulong. Hindi nagtagal ay umakyat si Kenote sa ika-7 pwesto habang binabagtas ang pababang section patungo sa tabing lawa. Kasunod yun ay binanggit ni Tenoka na mas matagal na hawak ni Kenote ang attention flag kesa kay Kuki Soatari, ang kasalukuyang may hawak ng course record. Napatanong si Ren sa kanyang ama kung ang attention flag ba ay ibinibigay sa magaling na driver. Ipinaliwanag ni Mr. Saionji na sinusukat lamang ng sistemang iyon ang husay at teknik ng isang driver sa pagmamaneho, bagay na sa tingin ni Ren ay hindi patas. Samantala, hindi nagtagal ay nalampasan ni Kenote ang relay straight at tumungo sa huling 2 kilometrong paakyat na bahagi ng kurso, kung saan ang mababang lakas ng makina ng kanyang sasakyan ay nagdulot sa kanya ng malaking kapansanan laban sa mga kalaban. Nawalan si Kenote ng 1 pwesto at tinawid ang finish line sa ika-8 pwesto ng pansamantalang leaderboard. Pagkatapos ay nagkita-kita ang 3 sa paddock kung saan binati ng 2 ang binata. Tinanong ni Eva si Kenote kung saan ito natutong mag-drift, kaya sinabi nito na itinuro yun ng kanyang guro sa academy na isang master sa drifting. Magkasama umano sila noong pumupunta sa mga rally course gamit ang mga sasakyang may malalambot na suspension, kung saan minsan ay kinakarera siya ng kanyang guro o kaya naman ay nagbibigay ng payo habang nakaupo sa passenger seat. Binanggit din ni Kenote kung gaano siya naging malapit sa kanyang mentor, at iyon siguro ay dahil hindi niya nakilala ang kanyang ama at dahil half Japanese din yun tulad niya. Sunod na sumalang si Ishigami sa qualifying run, kung saan habang nagmamaneho ay sinasabi nito sa sarili na ang sasakyang iyon ay may sapat na lakas upang malampasan ang bawat iba pang sasakyan sa kompetisyong iyon. May mga kasanayan umano siyang humihina habang tumatanda siya, pero may iba naman siyang mas napapaunlad, at ang mga iyon umano ang gagamitin niya upang lumaban. Dagdag pa nito na ang tagumpay sa karera ay nakasalalay sa kabuuan ng lahat ng aspeto, at hinding-hindi umano niya hahayaang mapahiya siya ng mga hambog na bagitong iyon. Habang nangyayari iyon, niyaya ni Eva ang 2 sa isang selebrasyon, kung saan nasubukan ni Kenote ang tenden o Japanese tempura at talagang nagustuhan nito iyon. Muli itong namangha sa sari-saring lasa at uri ng pagkaing dagat sa Japan, na ikinumpara nito sa England na kahit isla rin ay kulang umano sa ganoong kalawak na pagpipilian. Dahil doon ay sinabi ni Eva na tikman din ni Kenote ang shiratsu don, isang kilalang specialty ng Enoshima na malapit lamang sa tinitirhan ng binata.
Kinabukasan sa bahay, nagpasya sina Ren at Kenote na magkita sa Kamakura pagkatapos ng shift ng binata sa kape, upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap at para na rin matikman ang Shirasu Do na sinabi ni Eva. Samantala, huling araw na ng qualification para sa ikalawang karera at oras na para sa pagtakbo ni Beckenbauer. Wala itong nagagawang pagkakamali at napapanatili nito ang perpektong takbo, na eksaktong 0.2 seconds lamang ang agwat kay Soatari. Ang plano ni Beckenbauer ay hayaang si Soatari ang magsilbing pacemaker at mag-relax hanggang sa huling bahagi ng kanyang run, kung saan maaari na niyang itodo ang bilis ng kanyang sasakyan. Habang nagaganap iyon ay sinabi naman ng ilang manunood ng live na ang labanan para sa pole ay nasa pagitan ng isang Cayman at isang Alpine, na tanda na papalapit na umano ang pagtatapos ng panahon ng Rich Man's Regulation sa MFG. Pinapanood din ni Soatari ang broadcast at sinabing hindi siya natatakot kay Beckenbauer. Mas nababahala pa nga umano ito kay Kenote dahil parang wala iyong pinipiling limitasyon. Nakapagmaneho rin umano si Kenote gamit ang 2 litro na naturally aspirated na makina at lumang 3-pedal system, tapos ikasyam pa iyon sa ganoong kotse. Nagtaka rin ito kung bakit wala pang ibang nakakapansin kung gaano kabaliw ang ginawang yun ni Kenote. Kasunod yun ay dumating na si Sana dahil mayroong date ang magkasintahan. Sa huling paakyat na bahagi ng Ashinoko GT, tuluyan ng bumirit si Beckenbauer at nilampasan si Soatari, kaya sa huli ay ito ang nagtapos sa unang pwesto. Dahil doon, nalaglag si Kenote sa ika-10 pwesto sa starting grid para sa huling karera. Habang naglalakad ang dalawa ay natatawang kinikwento ni Ren kay Kenote ang kaibigan nitong si Wakana. Nabanggit ng dalaga ang salitang yabe bagay na hindi naman naintindihan ni Kenote, kaya sinubukang ipaliwanag ni Ren ang kahulugan ng salitang iyon at nagbigay pa ng ilang halimbawa na magkasalungat ang kahulugan pero lalo lang naguluhan si Kenote. Kasunod yun ay nabanggit ng binata na kapag nakuha niya ang kanyang unang sahod ay gagamitin niya iyon para suklian ang kabutihang ipinakita sa kanya ng pamilya Saionji, sa pamamagitan ng panlilibre sa mga iyon ng hapunan. Nagulat si Ren at sinabing hindi naman kailangan, at isa pa ay pinaghirapan umano ni Kenote ang perang iyon kaya dapat ay sa sarili nito iyon gastusin. Ngunit iginiit ng binata na iyon na talaga ang desisyon niya, kaya naman nagpatulong ito kay Ren sa pagpili ng restaurant na gusto ng pamilya nito. Maya-maya pa ay pumunta muna ang dalawa sa isang seafood restaurant upang tikman ang Shirasu doon. Nang may serve ang pagkain ay namangha na kaagad si Kenote sa itsura pa lang nito, at mas lalo pa itong nagulat nang matikman na nito ang lasa niyon. Napatanong si Kenote kay Ren kung ano ba ang ibig sabihin ng Shirasu, pero hindi rin yun maipaliwanag ng dalaga. Narinig naman ng may-ari ng restaurant ang usapan ng dalawa kaya ito na ang nagpaliwanag kung ano ba talaga iyon. Matapos kumain ng mga ito, nagpaalam ang may-ari at binigyan si Kenote ng mensahe ng suporta para sa Ashinoko GT, bagay na ikinagulat ng dalawa. Habang naglalakad ay hindi makapaniwala si Kenote na may nakakakilala na sa kanya, kaya sinabi ni Ren na mahigit 30 milyong tao sa buong mundo ang nakakakilala na ngayon sa mukha ng binata, isang bagay naman na hindi pa nito nakakasanayan. Sa punong tanggapan naman ng MFG, ikinukwento ni Yamashita kay Fumihiro ang mga record sa kurso na naitala ni Beckenbauer at Soatari noong qualifiers. Naitanong ni Fumihiro kung nalampasan ba ng mga iyon ang phantom na record sa kurso na itinakda ni Keisuke, pero sinabi ni Yamashita na konti lang ang itinulay ng mga iyon kumpara doon. Sunod na inalam ni Fumihiro ang tungkol sa lagay ng panahon sa araw ng karera, kaya sinabi ni Yamashita na inaasahang magiging maulan sa araw na iyon. Kung ulan ang pag-uusapan, naalala ni Fumihiro na mahusay humawak ng sasakyan sa basang kalsada ang downhill ace ng Project D. Ngayon ay malalaman umano nila kung namana rin ng estudyante niyon ang kakayahang iyon. Maging si Ogata ay nababahala rin sa posibilidad ng pag-ulan sa araw ng karera, dahil iniisip nito na maiiwan sila sa laban kontra sa mga 4x4 at mid-engine na sasakyan. Kaya naman naisip nitong tawagan si Okayama para humingi ng payo kung ano ang pinakamagandang setup para sa maulang kondisyon. Kinabukasan, nagsimula na ang broadcast ng MFG kung saan ipinapakilala ni Tanaka ang guest commentator sa round na ito na si Ikeda Ryuji. Si Ikeda ay chairman ng Zero Academy at miyembro ng konseho ng lungsod ng Odawara, at isa rin umano itong pari sa templo ng kanilang pamilya. Pinag-uusapan naman nina Ogata at Kenote ang tungkol sa lagay ng panahon. Ipinahayag ni Ogata ang labis na pag-aalala at inisip na dapat nang kanselahin ang karera, ngunit pinakalma ito ni Kenote at sinabing hindi niya nakikitang problema iyon, dahil kung tutuusin ay madalas pa nga umano siyang natutulungan ng ulan. Samantala, pagkatapos ng live performance ng Angels at ng drivers meeting ay pumasok na ang mga racer sa kanilang mga sasakyan at naghintay sa pagsisimula ng karera. Habang ang Godly 15 ay papunta sa kanilang mga pwesto, sinasabi ni Ikeda ang mga dapat tandaan ng isang driver sa isang karerang maulan.
Ayon dito, kailangan ng mga driver ng pasensya dahil pabago bago umano ang kapit ng mga gulong sa basang kalsada. Kailangan din umanong patuloy na suriin ng mga ito ang grip ng kanilang sasakyan habang nakikipagkarera. Limitado rin ang paningin ng mga driver dahil sa tubig na ibinubuga ng mga sasakyang nasa unahan, at mas mahirap umanong kontrolin ang kotse. Sa ganong sitwasyon, mahalaga umanong manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw, dahil ang sobrang agresibong pagmamaneho ay kadalasang hindi nagdudulot ng magandang resulta. Hindi nagtagal ay sunod-sunod nang dumaan sa toll gate ang 15 sasakyan, at opisyal nang nagsimula ang karera. Mapapansin na mabilis na nagpalit-palit ang pwesto ng mga sasakyan, lalo na at talagang may kalamangan ang mga 4WD na sasakyan laban sa ibang mga katunggali, kaya agad ang mga iyong gumawa ng mga overtake sa simula pa lamang. Naka-overtake si Oishi kay Maizano, habang si Sakamoto naman ay naka-overtake kay Taylor, at si Aba kay Kitahara. Habang nagmamaneho, iniisip ni Sakamoto kung gaano kalakas ang 4WD sa ulan sa kabila ng handicap system na ipinataw ni Rai Takahashi. Samantala, inutusan sina Mo at Mami na magpalit ng pwesto sa leaderboard kahit kasi simula pa lang ng karera. Kasabay ng pangyayaring iyon, sa unahang grupo ay nagkaroon ng tahimik na palitan ng iniisip sina Beckenbauer at Soatari. Pareho kasi silang kumpiyansa na hindi sila matatalo ng isa't isa sa ganoong kondisyon ng karera. Sa gitnang bahagi naman ng hanay, target ni Maizano na makipagsabayan sa dalawang sikat na tatak ng sasakyan sa Italy, ang Lamborghini at Ferrari, upang ipakita sa lahat ang tunay na lakas ng kanyang Honda. Tinanong naman ni Tanaka si Ikeda na kung sa tingin ba nito ay paano maaapektuhan ng ulan ang kondisyon ng kalsada sa death zone. Sinabi ni Ikeda na inaasahan niyang magiging napakasama ng kondisyon doon, at ipinaliwanag na ang basang abo ng bulkan ay magpapadulas palalo sa kalsada, kaya kailangan umanong maging mas maingat ang mga driver. Maya-maya pa, pagpasok ng mga sasakyan sa naturang bahagi ng ruta, nag-understeer si Oishi at lumapad ang linya nito sa pagpasok sa kurbada. Sinamantala naman yun ni Maizano at matagumpay itong nakapag-overtake kay Oishi. Sa pagpapatuloy ng mga sasakyan sa death zone, napansin ni Yanagida na hindi gaanong nagdi-drift si Kenoto kumpara sa ipinakita niyo noong qualifying run. Si Nozomi naman ay nahihirapan dahil sa madalas na pagdulas ng kanyang sasakyan, pero sa kabila nito ay na-enjoy niya ang karera sa ganoong kondisyon. Sa commentator's booth ay itinuro rin ni Ikeda ang kakaibang estilo ng pagmamaneho ni Kenoto. Hindi ito nagbago kahit nasa death area na, at malayong-malayo umano sa ipinakita nitong takbo noong time trial. Doon niya napagtanto na may halong pangamba, na tila nag-iinit pa lamang si Kenoto para sa mas mabigat na laban na naghihintay sa unahan. Habang binabagtas ng grupo sa junction ng Kejiri Pass, mapapansin na nahihirapan si Otani sa stability systems ng kanyang GTR. Gayunpaman, kumpiyansa itong mapipigilan niya si Kenoto na nasa likod lang niya mismo, sa pamamagitan ng pagsasara ng distansya pagpasok sa kurbada. Subalit laking gulat ni Otani nang makalusot si Kenoto sa labas at naka-overtake sa kanya, bagay na labis na ikinagulat nilang dalawa ni Yanagida. Pagkapalit ni Marie ng leaderboard ay agad itong tinanong ni Uehara kung ano ang hinahanap nito sa isang lalaki. Sinabi ng dalaga na wala siyang partikular na hinahanap basta tapat umano ito sa kanya. Matapos sagutin ang tanong, napansin ni Tanaka na mas malaman ang pangangatawan ni Marie kumpara sa ibang angels, at ayon pa sa sarili nitong pagsisiyasat ay napag-alaman nitong gusto ng MFG General Manager na si Fumihiro ang ganoong uri ng babae, bagay na ikinatuwa ni Ikeda ngunit ikinagulat at ikinainis naman ni Fumihiro. Sa karera, kasalukuyang naglalabanan ang car number 12 at number 4 para sa unang pwesto habang tumatawid ang mga ito sa Kejiri Bridge at pumapasok sa Sector 2. 6 na segundo ang agwat ni Ishigami sa dalawang nangunguna. Nasa ika-4 na pwesto naman si Akaba, kasunod si Maizano sa ika-5 at si Oishi sa ika-6. Nakasunod naman si Kenoto kina Taylor at Sakamoto, at ayon kay Ikeda ay hindi umano magiging posible ang ganoong klaseng performance kung wala itong mahusay na mekaniko. Sa hulihan naman ng hanay, kapansin-pansin na nahihirapan si Kakero sa kanyang sasakyan at hindi nito maitaas ang kanyang bilis. Dahil doon ay inisip ni Yamatani na nagkamali siya sa pag-setup nito, at malamang ay dulot umano yun ng sobrang lambot na suspension ng kotse. Habang nagpapatuloy ang karera, lalo pang lumalaki ang lamang ng nangungunang grupo. Sa laban naman para sa ika-10 pwesto, naghahanda na si Aba na lampasan si Yanagida. Pagkatapos ng isang matinding hairpin curve, habang binabagtas nila ang isang paakyat na tuwid na kalsada ay doon na umarangkada si Aba, hanggang sa matagumpay na itong nakapag-overtake kay Yanagida. Sinundan iyon ni Ikeda ng paliwanag sa broadcast na nagawa umano yun ni Aba dahil sa pagkakaiba ng traction ng mga FR at 4WD na sasakyan sa ganoong kondisyon ng kalsada. Samantala, tinawag si Ren upang palitan ang leaderboard. Pagkatapos yun ay bigla siyang tinanong ni Uehara kung ano ang kahulugan ng pagkalalaki para sa kanya.
Sandaling nag-isip si Ren bago sumagot na para sa kanya, ang tunay na pagkalalaki ay makikita sa taos pusong kabaitan at malasakit sa kapwa. Sa gitna naman ng hanay, sinusubukan ni Hinata na ungusan si Taylor, pero napapansin nito ang matatag na takbo ng Porsche niyon. Gayunpaman, pagdating sa isang kurbada ay nagawa ni Hinata na harangan ang racing line ni Taylor mula sa labas. Dahil doon ay napilitang magbawas ng bilis ang Porsche, at doon na sinamantala ni Hinata ang pagkakataon upang makalusot. Matapos ang kahanga-hangang pag-overtake na iyon, ipinahayag ni Ikeda ang umano'y pagkakatulad ni Beckenbauer, Soatari, at Hinata. Ayon dito, ang tatlo ay dumaan sa pagsasanay sa mga racing academy sa Europe. Si Beckenbauer ay ipinanganak at lumaki sa Germany, habang si Soatari naman ay matagal na nanatili sa France upang pag-aralan ang motorsports, at si Hinata na lumaki sa bansang England na itinuturing ng ilan bilang tahanan ng motorsports. Iyon umano ang dahilan kung bakit mas sanay ang tatlo sa pagmamaneho sa basang kondisyon kumpara sa ibang kalahok, at kung bakit mas mahusay ang performance ng mga ito sa karerang iyon. Bilang halimbawa, binanggit ni Ikeda si Hinata, na nasanay sa Donington Park, isang lumang racing circuit na kilala sa problema nito sa drainage. Dahil doon, nagiging napakahirap umanong magkarera roon kapag umuulan, kaya naman malaki ang naging karanasan ni Hinata sa pagmamaneho sa basang kalsada. Samantala, nang malaman ni Nozomi mula kay Yamatani na may problema si Kakeru sa sasakyan yun ay nagpasya na itong atakihin si Yanagida nang hindi na hinihintay ang kanyang kuya. Sa unahang grupo naman, sinimulan na ni Soatari ang kanyang plano laban kay Beckenbauer. Ginugol niya ang unang lap sa pagmamasid at pag-aaral bago gumawa ng hakbang sa ikalawang lap. Sa mga sandaling iyon, naabutan na rin ni Hinata si Sakamoto. Dahil sa pressure na dulot ng 2 litro na naturally aspirated na kotse sa likuran nito, lalo pang binilisan ni Sakamoto ang takbo. Dahil doon, mabilis na naabutan ng dalawa ang grupong nasa ikatlong pwesto. Nagulat naman si Ogata nang makita yun habang minomonitor ang takbo ng karera mula sa booth. Ipinaliwanag naman ni Ikeda kung gaano kahalaga ang electronic stability system sa mga sasakyan. Bagamat may epekto umano ito sa pagkasira ng gulong at preno, sa ganoong maulang kondisyon ay malaking tulong daw ito dahil nababawasan ang hirap ng driver, kaya pwede umanong maging hindi magandang desisyon ang pag-disable o pag-off nito. Pagkarinig yun ay lalo pang nabahala si Ogata, dahil naka-off ang mga system na yun sa GT86 ni Hinata ayon mismo sa kahilingan ng binata. Samantala, habang tinatahak ng mga nangunguna ang relay straight, sinasabi ni Tanaka na ang agwat ng mga iyon sa kasunod na grupo ay halos kasinlaki na ng buong haba ng naturang tuwid na bahagi ng kalsada. Sinubukan ni Uishi na lampasan si Maizano, ngunit kinyulang ito sa traction kaya hindi nito nagawang makalusot sa unahan. Pagpasok naman ng susunod na grupo sa relay straight, agad na umatake si Aba laban kay Otani, at sa sagupaan ng dalawang GTR ay nanaig ang Nissan kaysa sa AMG at matagumpay na nakalampas si Aba. Kasunod yun, ipinaliwanag ni Ikeda na ang naging resulta ng dalawang pagtatangkang mag-overtake ay dahil sa pagkakaiba ng disenyo at sistema ng pagmamaneho ng mga sasakyan. Matapos ang matagumpay na pag-overtake ni Aba, si Kyoko naman ang naatasang mag-update ng leaderboard. Kasabay niyo na itinanong ang dalaga kung ano ang ideal man nito. Sinabi ni Kyoko na mas gusto niya ang mga lalaking medyo simple at hindi masyadong seryoso, dahil sa palagay umano nito ay mas mabait, masayahin, at mas marunong magpasaya ng isang babae ang ganoong klase ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng karera, habang pumapasok ang mga sasakyan sa paakyat na section matapos ang relay straight, inisip ni Tanaka na mapag-iiwanan na ang GT86. Gayunpaman, paglabas ng mga ito sa bahaging iyon ay nagulat si Tanaka dahil nakadikit pa rin si Hinata sa R8 ni Sakamoto at patuloy na nakakasabay sa takbo nito. Nagulat si Tanaka nang makitang hindi na pag-iwanan si Hinata sa paakyat na bahagi ng karera. Dahil doon ay nagbigay si Ikeda ng mas detalyadong paliwanag. Ayon dito, batay sa mahaba nitong karanasan sa karera, nasa 400 horsepower lamang umano ang kayang magamit ng husto ng isang karaniwang driver sa isang racing circuit. Sa mga pampublikong kalsada naman, mas mababa pa umano iyon at karaniwang nasa 300 hanggang 350 na horsepower lamang. Ipinaliwanag din ni Ikeda na maraming tao umano ang masyadong nakatuon sa lakas ng makina at nakakalimutan na ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng timbang ng sasakyan at kapit nito sa kalsada, o ang tinatawag na grip-to-weight ratio. Dagdag pa nito na hindi rin umano lubos na nauunawaan ng marami ang tunay na katangian ng mga high-performance na sasakyan. Ayon pa kay Ikeda, sa mga kondisyong tulad ng sa karerang iyon, hindi umano nagagamit ng mga driver ang buong lakas ng makina dahil sa kakulangan ng traction, kaya ang aktwal na kapangyarihang napapakinabangan ay bumababa sa humigit kumulang 200 hanggang 250 horsepower lamang.
Dahil nasa ganoong antas din umano ang lakas ng Toyota 86 GT, nagagawa nitong makipagsabayan sa mga sasakyang mas mataas ang horsepower sa papel. Maya-maya pa, dumaan na ang grupong nasa ikatlong pwesto sa finish line gamit ang magkakahiwalay na tollgate, bagay na ipinagtaka ni Tanaka. Ipinaliwanag ni Ikeda na ginagawa iyon upang mas maging maayos ang daloy ng mga sasakyan, at para mas madali umanong makita ang bawat isa habang dumaraan sa makitid na bahagi ng kalsada. Nang makalampas sa gate ang huling sasakyan, opisyal nang idineklara na nasa second lap na ang lahat ng kalahok. Samantala, sa unahang bahagi ay papalapit na sina Beckenbauer at Soatari sa tinatawag na death zone, kung saan balak ni Soatari na isagawa ang kanyang pag-atake. Makalipas ang ilang segundo, habang pinapanood ni Sana ang live na broadcast sa paaralan ay saktong sumugod na si Soatari sa loob ng kurbada upang subukang maungusan si Beckenbauer. Ngunit nagresulta lang iyon sa pagdidikit ng kanilang mga sasakyan, dahilan upang magsimulang dumulas ang Cayman ni Beckenbauer. Dahil doon, nakakuha si Soatari ng mas magandang linya sa pagliko, at kahit 3 beses pa silang nagkaroon ng bahagyang banggaan ay nagawa pa rin itong makalamang at tuluyang makausad sa unahan. Nagulat ang lahat sa matinding bakbakan ng dalawa sa death zone. Ipinaliwanag naman ni Ikeda sa mga manunood kung paano iyon naisagawa, at pagkatapos ay sinabi ni Tanaka na iyon na umano ang pinakadramatikong pag-overtake sa kasaysayan ng MFG. Habang nagpapatuloy ang karera, pinuri ni Beckenbauer si Soatari sapagkat nang dahil doon ay napilitan umano itong magseryoso ng husto kahit sandali. Gayunpaman, determinado si Beckenbauer na bawiin ang unang pwesto sapagkat siya lamang umano ang may karapatan doon, pati ang kanyang makapangyarihang Porsche. Nang mga oras na iyon naman ay nanunood si Agnes ng live broadcast mula sa kanilang bahay. Sinabi nito sa sarili na kapag natalo si Beckenbauer sa isang karera ay malaki ang posibilidad na mawalan iyon ng kumpiyansa at panghinaan ng loob, lalo na at ang karera ang tanging bagay na tunay niyong pinaghuhusayan, kaya hindi umano yun kayang tanggapin ang pagkatalo. Habang nagpapatuloy ang karera, pumasok ang gitnang grupo sa death zone at dumaan sa Makuni Pass. Doon na inilunsad ni Kanata ang kanyang pag-atake kay Sakamoto, sa pamamagitan ng pagharang sa linya nito mula sa labas, at pagkatapos ay nag-drift sa sunod na kurbada, bagay na labis na ikinagulat ni Sakamoto. Nahirapan si Ikeda na ipaliwanag kung paano nagawa ni Kanata ang maniobrang iyon, sapagkat maging ito ay nagulat na basta na lang nalampasan ni Kanata si Sakamoto ng ganoon kadali. Ang tanging napansin lang ni Ikeda ay ang biglaang pagbabago umano sa vertical G-forces, na maaari raw makaapekto sa balanse ng ilang driver. Sa tingin ni Ikeda ay iyon ang nagbukas ng maliit na puwang sa linya ni Sakamoto, na agad naman umanong sinamantala ni Kanata na para bang inaasahan na nito ang pagkakataong iyon at doon mismo nito planong umatake. Pinapanood naman ni Takahashi ang live broadcast mula sa opisina at naalala nito kung paano itinuro ng kanyang kapatid ang teknik na iyon noong Project D pa lang sila. Ngunit ayon dito, may sarili rin siyang alas na nakatago at hinihintay lang niya ang tamang oras para gamitin iyon. Sa booth ng mga Angels, habang nakatingin sa screen ay napansin ni Ren ang galaw ni Kanata bilang isa umanong drifting na madalas nitong ginagawa. Kasunod yun ay tinawag si Mo para i-update ang leaderboard, at pagkatapos ay tinanong ito kung saan ito gustong pumunta. Saglit na nag-isip ang dalaga at saka sinabi na sa Asagaya sa Tokyo niya gustong pumunta, kung saan may isa umanong sikat na barbecue restaurant doon na sobrang hirap i-reserve at halos laging fully booked. Nabanggit ni Uehara na madalas sa restaurant na iyon ang general manager na si Fumihiro, kaya naman hiniling ni Mo na ilibre siya ng dinner doon. Dahil doon ay nagpa siya ang Noy nanunood na si Fumihiro na ilabas ang Angels para mag-dinner pag na-perfect umano ng mga iyon ang choreography para sa kanilang bagong kanta. Sa pagpapatuloy naman ng karera sa Death Zone ay naabutan na ni Kanata si Oishi, kaya agad itong inabisuhan tungkol doon sa pamamagitan ng radyo. Sinabi kay Oishi na mag-ingat sa 86 GT na nasa likod dahil mabilis, umano, iyong pumasok sa mga kurbada, at ganoon yun nalampasan ang car number 5, kaya kapag hindi umano nag-ingat si Oishi ay ito naman ang susunod. Subalit dahil sa mas mataas na pressure at madulas na kondisyon sa death zone, nawalan si Oishi ng kontrol at umikot ito bago sumemplang sa gilid ng kalsada, dahilan para malampasan ito ni Kanata at ng iba pa. Bagamat lumabas si Oishi sa kanyang kotse nang walang sugat, pero hindi na niya maipagpapatuloy ang karera at naghihintay na lang siya ng rescue. Dahil doon, lahat ng ibang driver ay umangat ng isang pwesto. Kasunod ng pagsemplang ni Oishi ay abala ang mga Angels sa pag-update ng leaderboard, habang si Nozomi naman ay naghahanda na umatake kay Yanagida na Noy naiipit sa likod ni Otani. Ang plano nito ay gamitin ang tinatawag na sandwich formation, isang taktika na madalas nilang ginagawa ng kanyang kapatid. Nang mapansin ni Yanagida na unti-unti nang lumalapit sa kanyang likuran ang car number 18 ay lalo siyang nainas kay Otani. Masyado kasi umano itong mabagal kaya nagmumukha siyang tanga sa sitwasyon.
Gayunpaman, hindi niya ito malampasan, at hindi nagtagal ay nagtagumpay si Nozomi na maungusan siya. Nang marinig ni Kakeru ang ginawa ni Nozomi, bigla itong nawala ng kapit sa kalsada at umikot ang sasakyan nito. Gayunpaman, imbes na magpadala sa Taranta ay nagawa nitong mabawi ang kontrol sa pamamagitan ng paggamit ng clutch pedal at nakapagsagawa pa ito ng buong 360-degree na ikot nang hindi tumitigil. Kasunod yun ay si Marie ang naatasang mag-update ng leaderboard, at namangha ito nang malaman na kasing edad niya pala si Nozomi. Bago bumalik sa upuan ay tinanong muna rin ito ni Uehara kung anong lugar ang gusto nitong puntahan. Sumagot si Marie at sinabing hindi naman mahalaga sa kanya kung saan, basta kasama niya lang ang taong mahal niya. Habang nagpapatuloy naman ang karera, nasisiyahan ang nangungunang si Soatari dahil wala umano siyang sasakyang nasa unahan na kailangang habulin. Sa grupong nasa ikatlong pwesto naman ay 5 sasakyan na lamang ang natitira, at bumabagal ang takbo ng mga ito dahil kay Ishigami. Nang mga oras ding iyon ay sinasabi ni Ishigami sa kanyang sarili na ang kanyang Porsche 911 GT3 ang perpektong sasakyan para sa mga regulasyon ng MFG, at naniniwala siyang hindi pinapahirapan ng gumawa ng mga regulasyong iyon na si Rie Takahashi, ang mga sasakyang may rear engine setup gaya ng ginagawa niyon sa mga mid-engine designs. Ngunit iba ang pananaw ni Akaba sapagkat habang dikit na dikit ito kay Ishigami ay nagdududa ito kung talaga ba umanong angkop ang Porsche ni Ishigami para sa mga regulasyon ng MFG at sa tunay na kompetisyon. Kaya naman, lalong dinagdagan ni Akaba ang pressure kay Ishigami hanggang sa bahagya nitong nabangga ang sasakyan yun, na siyang nagpilit kay Ishigami na pabilisin pa ang takbo. Maya-maya pa, pagpasok ng grupo sa bahaging napapalibutan ng kagubatan, biglang nawala ng kapit ang mga gulong sa harap ng sasakyan ni Ishigami. Sinubukan nitong hindi magpanik pero dahil hindi na nito nabawi ang traction, gumilid ang sasakyan nito at bumangga sa konkretong harang na pader. Habang gumigewang ang sasakyan ni Ishigami ay nakalusot si Akaba pati na rin ang ibang sasakyang nasa likod. Wala namang ibang nagawa si Ishigami kundi ang mapilitang maghintay na makadaan muna ang ibang mga sasakyan bago siya ligtas na makabalik sa karera, dahilan upang bumagsak siya mula ika-3 hanggang ika-12 pwesto. Habang pinag-uusapan ni Ikeda ang pinsalang tinamo ng sasakyan ni Ishigami, inatasan sina Angel No. 7 at Kyoko na baguhin ang leaderboard. Habang ginagawa iyon ay nagulat si Ren sa tuloy-tuloy na pag-angat ni Kenote sa pwesto. Pagkatapos niyon ay tinanong si Ren ang kaparehong tanong na ibinigay kanina kay Marie, na kung saang lugar umano nito gustong pumunta. Sinabi ni Ren na tuwing papalapit ang tag-init ay may isang lugar na lagi niyang naaalala, at iyon ay ang bahay ng lola niya sa Niigata. Malapit umano yun sa mga bundok at ilog at doon sila madalas magbakasyon noong bata pa siya, pero dahil naging abala umano ang tatay niya sa trabaho kaya ngayon ay 5 taon na silang hindi nakakabalik doon. Napanood yun ni Mr. Saionji kaya bahagya itong nalungkot at sinabing dapat sigurong bumalik siya doon paminsan-minsan. Tinanong din si Kyoko ng parehong tanong, kaya sinabi ng dalaga na nais niyang pumunta at mag-relax sa isang tropical na isla, na malayo sa mga dalampasigan ng Shonan. Samantala, pinayuhan naman si Akaba ng mekaniko na huwag masyadong magpuwersa dahil napakalaki na umano ng agwat sa mga nasa unahan. Isa pa ay masyado umanong delikado ang maging agresibo sa ganang mga kondisyon, kaya mag-focus na lang umano si Akaba sa maayos na pagtakbo ng karera para masigurong makatapos ito sa ika-3 pwesto. Ngunit sa halip na makinig ay sinabi pa ni Akaba na iyon na lamang ang tanging pagkakataon niya para makahabol. Habang sinusundan naman si Meizono ni Kenote ay naalala nito kung paano siya natalo sa unang round, pero ngayon ay handa na umano niyang harapin si Kenote. Habang binabagtas ng dalawa ang seksyon ng kagubatan, napansin ni Ikeda na tila kabisado ni Kenote ang buong layout ng track, at pinuri nito ang talento at pagsisikap ng binata. Sa unahang bahagi naman ay nahihirapan si Soatari na makalayo kay Beckenbauer. Sa kabila kasi ng lahat ng pagsisikap nito ay hindi bumabagal si Beckenbauer at hindi rin sumusubok na mag-overtake, na ayon kay Ikeda ay bahagi umano ng isang matinding labanang psikolohikal. Sa booth ng Angels, nabanggit ni Ren kay Kyoko ang tungkol sa pagpapasalamat nito sa pagkakaroon ng tent sa kanilang pwesto dahil kung hindi ay mababasa umano sila ng ulan. Sinabi ni Kyoko na mananatili naman na iyong nakatayo sa mga susunod na karera. Pinayuhan din nito si Ren na maglagay ng sunblock habang nagtatrabaho, sapagkat maaari, umanong mabunyag ang lihim ni Ren bilang Angel dahil sa mga marka ng pagkakaitim sa balat mula sa suot nilang costume, lalo na kapag pumunta ito sa pool. Samantala, sinubukan ni Kenote na umatake kay Meizono sa isang kurbada, ngunit kinapos ito sa lakas upang makumplito ang pag-overtake sa tuwid na bahagi ng kalsada, bagay na ikinadismaya ni Ogata. Binigyang paliwanag iyon ni Ikeda at sinabing maaaring iyon na ang pinakamataas na pwestong maaabot ni Kenote sa karerang iyon. Ayon pa rito, ang matalo sa Sector 3 ng Ashinoko GT ay katumbas na rin ng pagkatalo sa buong karera.
Dagdag pa ni Ikeda na nais niyang makita si Kenote sa isang mas malakas na sasakyan, bagay na labis na sinang-ayunan naman ni Ogata. Sa katunayan ay may plano na si Ogata kung paano gagastusin ang bahagi niya sa mapapanalo ng premyo ni Kenote. Habang binabagtas ng mga nangunguna ang relay straight, inaasar ni Beckenbauer si So Atari sa pamamagitan ng pagpapakita na parang mag-overtake siya, pero hindi naman niya tinutuloy ang paglampas. Dahil doon ay napatanong si So Atari sa kanyang sarili kung paraan ba iyon ni Beckenbauer ng pagsasabing kaya siya nitong lampasan anumang oras nito gustuhin. Maya-maya pa ay dumating na rin sa relay straight ang nasa ikatlong pwesto na si Akaba. Kasunod nito ang iba pang mga sasakyan kabilang sina Maizano at Kenote na naglalaban para sa ika-4 na pwesto. Si Sakamoto naman ay nag-iisang tumatakbo sa ika-6 na pwesto, habang sina Taylor at Aba ay nagbabanggaan para sa ika-7 pwesto. Hindi nagtagal ay matagumpay na nalampasan ni Aba si Taylor. Dahil doon ay nabanggit ni Tanaka na dating estudyante ni Ikeda si Aba kaya hiningan niya ito ng opinyon tungkol sa ginawa nitong pag-overtake. Sinabi ni Ikeda na kung babalikan nila ang panahon ni Aba sa academy ay masasabi niyang mahusay ang pakiramdam niyon sa pagmamaneho at maayos ang pakikitungo sa iba, pero madalas umano iyong napapahamak dahil sa pagiging mainitin ang ulo at hindi maayos na pag-aalaga sa mga gulong. Nang marinig iyon ni Tanaka ay sinabi nito kay Ikeda na ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga karera na masyadong naging agresibo si Aba sa umpisa kaya't maaga umanong naupad ang mga gulong niyon. Pagkatapos ay tinanong ni Tanaka kung masasabi ba ni Ikeda na hindi iyon ang nangyayari sa karera ngayon. Sumagot si Ikeda ng oo at sinabing naniniwala umano itong dahil iyon sa ulan. Dahil all-weather tires ang ginagamit sa MFG, mas mababa umano ang kapit ng kalsada kapag basa, kaya hindi gaanong kailangang isipin ang pagkasira ng mga gulong. Dagdag pa ni Ikeda na sa pagkakataong iyon, hindi umano mahihirapan si Aba dahil sa kondisyon ng mga gulong nito. Gayunpaman, hiniling nito na sana ay may matutunan si Aba tungkol sa sarili nitong paraan ng pagmamaneho. Habang mabilis naman na binabagtas ng tatlong sasakyan ang relay straight ay napansin ni Tanaka na tumigil na ang ulan. Dahil doon ay napatanong muli ito kay Ikeda kung ano sa tingin nito ang magiging epekto ng pagtigil ng ulan sa natitirang bahagi ng karera. Sinabi ni Ikeda na hindi na gaanong magbabago ang kondisyon ng kalsada, lalo pa at nasa ikatlong lap na ang nangungunang dalawa kaya hindi na umano matutuyo ang daan bago matapos ang karera. Pero may isang bagay umano itong ikinababahala. Kasunod yun ay sinabi ni Kenote sa sarili na hindi niya napansin na tumigil na pala ang ulan dahil sa wisik ng sasakyan sa unahan. Inisip nito na habang natutuyo ang kalsada ay lalong nababawasan ang kalamangan niya. Maaari umanong naungusan niya ang NSX sa Sector 1, pero pagdating sa Sector 3 ay malalampasan din ulit siya yun kaya kailangan niya makagawa ng agwat. Dagdag pa ni Kenote na noong una, sapat na sa kanya ang makasali sa MFG, pero ngayon ay iba na. Gusto na niyang makipagsabayan sa mga pinakamahusay kahit walang tulong ng ulan. Hindi niya namalayan, pero nagsimula na pala siyang maghangad ng higit pa kaya napatanong ito sa sarili kung nagigising na kaya ang likas niyang pagiging racer. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nag-aalala naman si Ren na baka maging masyado umanong sikat si Kenote at magbago ang kanilang relasyon. Habang sunod-sunod namang pumapasok sa final lap ang mga sasakyang nasa unahan ng karera, nakatanggap si Tanaka ng masamang balita tungkol sa panahon na nagsasabing may mga senyales na umano ng hamog sa ikalawang bahagi ng Ashinoko Skyline, kung saan matatagpuan ang death area. Dahil doon, maraming pangamba ang lumitaw sa hanay ng pamunuan ng MFG tungkol sa pagpapatuloy ng karera. Gayunpaman, nagpasya si Fumihiro bilang isang executive official na ipagpatuloy ang karera ng walang anumang paghihigpit. Naniniwala umano ito sa kakayahan ng 15 driver na harapin ang hamog at naniniwala rin itong ganoon din ang magiging pasya ni Ryosuke. Pero sa kabila niyon ay mataimtim na ipinagdasal ni Fumihiro na sana ay walang masamang mangyari lalo na at tiyak nito na pag-uusapan ng marami ang karerang iyon. Pagkapasok ng dalawang nangunguna sa mahamog na death area, agad na pinayuhan ni Ogata si Kenote na mag-ingat dahil ang buong natitirang bahagi ng kurso ay nababalot ng makapal na hamog. Nang marinig yun ay napagtanto ni Kenote na iyon na ang kanyang pagkakataon, kaya hiniling nito kay Ogata na gamitin muli nila ang call-out strategy na ginawa nila noong round 1 pagpasok sa death zone. Nung una ay ayaw pumayag ni Ogata sapagkat iba umano ang kondisyon ngayon, pero nang maipaliwanag ni Kenote ang tungkol sa plano niyang lampasan ang car number 13 na nasa unahan ay napilitan ng pumayag si Ogata kahit halos mabaliw na ito sa kaba. Hindi nagtagal, pagpasok pa lamang ni Kenote sa lugar na iyon ay agad na nitong nalampasan si Maizano, bagay na labis namang ikinagulat nito. Dahil sa pambihirang kakayahan ni Kenote na isaulo ang kurso, malinaw pa rin nitong nakikita sa isip ang daan sa kabila ng halos zero visibility, kaya mabilis din nitong nabawasan ang agwat nila ni Akaba.
Habang pinag-uusapan pa ng mga commentator ang pag-drift ni Kenoto laban kay Maizano, hindi nagtagal ay nalampasan na rin nito si Akaba at umakyat sa ikatlong pwesto. Sa pagkakataong iyon ay batid ni Kenote na hindi na niya kayang habulin ang nangungunang grupo, kaya ang bagong layunin niya ay palakihin ang lamang niya kay Akaba. Sinabi naman ni Tinoka na aaminin niyang nagulat siya na hindi pinagbawalan ang mga driver na mag-overtake sa bahaging iyon ng kurso, at halos tiyak umano na mapupuna at mababatikos ang desisyong iyon. Sinabi naman ni Ikeda na marahil ay may kinalaman iyon sa mga prinsipyong pinagbabatayan ng MFG. Sa totoo lang ay naiintindihan umano ni Ikeda ang desisyong yun. Noon daw kasing pinamunuan pa nito ang street racing team na siyang naging pinagmulan ng Zero Academy ay minsan silang tinalo ng husto ng isang grupo mula sa Northern Kanto doon sa Hakone sa gitna ng malakas na ulan at makapal na hamog. Hindi umano nag-atubiling makipagkarera ang mga iyon sa ganoong kondisyon at ginawa pa nila iyong kalamangan. Dagdag pa ni Ikeda na ang mga iyon din ang mga driver na ngayon ay bumubuo sa core administration ng MFG, kaya naniniwala siyang ang pagpapatuloy ng karera ay sumasalamin sa mga pinahahalagahan ng organisasyon. Totoo manong nagpapabagal ang masamang panahon, pero kung gaano raw kalaki ang epekto niyon ay nakadepende sa kakayahan ng bawat driver. Sa tingin ni Ikeda, may mas malalim na layunin si Rie Takahashi sa likod ng pasyang iyon, kaya para rito ay hindi iyon dapat punahin, dahil sa katunayan ay sinusuportahan niya ang pasyang iyon. Hindi na rin umano kailangang tingnan pa ni Ikeda ang data para masabing si Kenoto ang driver na hindi gaanong naaapektuhan ng mga kondisyong iyon kumpara sa iba. Dahil doon ay nakatuon kay Kenoto ang masusing pagmamasid ng live feed. Sa unahang grupo naman, habang patuloy sa karera ay pinuri ni Beckenbauer si Soatari dahil napakaingat umano nito sa buong panahong binabalot sila ng makapal na hamog. Hindi nagtagal ay nakalabas na ang dalawa sa death zone kaya sinabi ni Tinoka na sigurado siyang ibabaling na ngayon ng dalawa ang kanilang atensyon sa muling pagtutuos laban sa isa't isa, bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Ikeda. Ayon kasi kay Ikeda, mas matindi pa umano ang pressure sa loob ng hamog. Ipinaliwanag nito na kapag magkakalapit ang mga sasakyan ay mas mabigat ang pasanin ng nangunguna dahil ang mga nasa likod ay nakakapagdesisyon batay sa galaw ng nasa unahan, kaya mas nahihirapan umano ang mga leader at ang mga tumatakbong mag-isa. Dahil doon ay napagtanto naman ni Ogata na ganoon din ang sitwasyon ni Kenote sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa, pagkalabas ni Kenote sa mahamog na daan ay nabawasan ang agwat nito sa mga nangunguna. Mula sa 27 segundo ay naging 15 segundo na lamang, bagay na labis na ikinahanga ni Tinoka. Gayunman, 8.73 seconds na lang ang lamang ni Kenote kay Akaba, at nangangamba itong maaaring hindi iyon sapat upang mapanatili ang kanyang pwesto. Sinabi naman ni Ikeda na may malinaw na logic sa paggamit ni Kenote ng drifting, kung saan pinagsasama umano ang bilis at kaligtasan sa ganoong mga kondisyon. Nakikita rin umano ni Ikeda kay Kenote ang impluwensya ng rally racing bilang estudyante ni Fujiwara, at ipinagpapalumagay nito na ginagamit ni Kenote ang pambihirang kakayahan na kabisaduhin ang mga kurso ng karera. Sa bahay naman ng pamilya Saionji, hindi magawang panoorin ni Mayuko ang live na eksena ng karera dahil labis itong nag-aalala para kay Kenote. Samantala, sa ika-4 na pwesto, hiniling ni Akaba na sana ay tuluyan ng matuyo ang kalsada sapagkat sabik na ito na maabutin si Kenote. Kasunod yun ay sinabi ni Ikeda na unti-unti nang nababawi ng car number 2 ang mga kalamangan nito sa 86 GT ngayong tumigil na ang ulan, kaya sa palagay nito ay magiging dikit umano ang labanan para sa ikatlong pwesto. Sunod na tiningnan ng mga commentator ang grupong nangunguna sa karera, kung saan sinusubukan ni Soatari na makaisip ng paraan upang mapigilan si Beckenbauer. Alam kasi nito kung saan mismo iyon aatake dahil sinubukan na rin umano iyon ni Beckenbauer noong nakaraang lap. Sinabi ni Soatari sa sarili na kailangan niyang makaisip ng paraan para mapanatiling nasa likuran niya si Beckenbauer, at sigurado umano ito na may paraan. Habang nagaganap iyon, pinapanood naman ni Sana ang karera sa kanyang cellphone habang nasa paaralan, at hindi na nga ito umattend pa sa sunod na klase para lang masubaybayan ang laban ng kanyang nobyo. Samantala, pagkatapos malumpasan ni Kenote ang hairpin ng Keiji report ay nananatiling 8.55 seconds pa rin ang agwat nila ni Akaba. Iyon ay dahil base pa rin ang kalsada kaya halos hindi nagbago ang pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Tinoka na maaaring mas maging panabik pa ang laban para sa ikatlong pwesto kaysa sa tunggalian para sa unang pwesto, at sigurado umanong napapaisip ang direktor kung alin sa dalawang laban ang dapat pagtuunan ng pansin. Habang patuloy na sumusuporta kay Kenote ang mga manunood ng MFG, lumakas naman ang hangin sa tent ng mga Angels kaya napainom ng mainit na inumin sina Ren, Marie, at Kyoko. Kasabay niyon ay nagkaroon ng pag-uusap ang tatlo, kung saan ibinahagi ni Marie ang tungkol sa dati niyang relasyon at inaming wala siyang kaibigan. Dahil doon ay inalok ito ni Kyoko na maging magkaibigan sila, at nagkasundo ang dalawa na sabay silang magtanghalian mamaya kasama si Ren.
Habang pumapasok naman sina Kanata at Akaba sa seksyon ng kagubatan, binanggit ni Tanaka na hindi na ng mga iyon makikita ang isa't isa sa sobrang siksik ng bahaging iyon. Ipinaliwanag naman ni Ikeda na sa ganong sitwasyon, ang tunay na kalaban ng bawat driver ay ang sarili nila habang sinusubukan nilang tumakbo ng pinakamabilis. Dahil doon, inihalin tulad ni Tanaka ang eksena sa nag-iisa pero matatag gaya ng isang cowboy. Paglabas ng dalawang driver sa bahaging iyon, nagulat si Tanaka nang makita na 8.27 seconds pa rin ang agwat ng mga ito. Para naman kay Mr. Saionji, sa tagal niya nang nanunood ng karera ay ngayon lang siya nakakita ng driver na puno ng mga sorpresa. Dagdag pa nito na hindi umano maiiwasang mapansin ng buong mundo ang isang batang talentado tulad ni Kanata, kaya napatingin ito sa itaas at sinabing kung napapanood man yun at kung nasaan man si Ken Katagiri ay panahon na umano para aminin nyo na anak nito si Kanata. Sa commentary booth, tinanong ni Tanaka si Ikeda kung bakit nagkakaiba pa rin ang bilis ng mga miyembro ng Godly 15, kahit halos magkakapantay lang naman ang kakayahan at pare-pareho ang mga iyon na sakop ng grip-to-weight regulation. Palaisipan kay Tanaka kung paano nagagawang higitin ng 86 GT ang iba pagdating sa pagliko sa basang kalsada. Ipinaliwanag ni Ikeda na ang pinagkaiba ay nasa temperatura ng mga gulong. Habang tumatakbo kasi umano ang sasakyan ay umiinit ang mga gulong dahil sa friction nito sa kalsada. Pero kapag maulan, nagsisilbi raw pampalamig ang tubig sa kalsada kaya hindi gaanong umiinit ang mga gulong. Ayon pa kay Ikeda, mas mahusay umano sina Kanata, Beckenbauer, at Soatari sa pagpapanatili ng tamang temperatura ng mga gulong, kaya mas maganda ang ipinapakita ng mga iyong takbo sa karera. Samantala, sa unahang grupo, naghahanda si Soatari na gumanti kay Beckenbauer gamit ang tinatawag na half-spin feint, isang teknik na natutunan niya sa France. Ginagamit ang teknik na iyon upang pigilan ang mas mabilis na kotse na makapagpabilis sa mga tuwid na bahagi ng kalsada. Bago para kay Soatari ang ganoong matinding determinasyong ipaglaban ang unang pwesto, pero naniniwala si Tanaka na hindi ito bibigyan ni Beckenbauer ng pagkakataong makahinga at patuloy umano iyong didikit kay Soatari. Habang lumiit naman sa 7.19 seconds ang agwat ni Akaba at Kanata, kasabay niyon ay nalampasan ni Kakeru si Ishigami, na noy nahihirapan dahil sa nasirang rear suspension ng kanyang GT3 matapos ang aksidente. Pinayuhan naman si Ishigami ng mekaniko nito na umatras na sa karera dahil sa mechanical issue, ngunit nanindigan ito at hindi nakinig dahil sa kabila niyon ay determinado pa rin itong makakuha ng pinakamaraming puntos hanggat kaya niya. Sa likurang bahagi naman, naabutan na ni Aba si Sakamoto, at balak ni Aba na gumanti kay Sakamoto para sa nangyari sa Odawara. Habang papalapit naman ang nangungunang grupo sa relay straight, isinakatuparan ni Soatari ang plano niyang pigilan ang karibal, pero nabigo siya nang makasingit si Beckenbauer sa loob. Ayon kay Beckenbauer, bunga umano iyon ng pagod at isang maling paghuhusga. Sinamantala ni Beckenbauer ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagharurot sa mahabang tuwid na daan, kaya't nabawi nito ang unang pwesto. Maraming manunood ang nadismaya at sinabing napakalakas talaga umano ni Beckenbauer. Sa kabila niyon, pinuri pa rin nito si Soatari dahil iyon umano ang unang beses na napilitan itong seryosohin ang MFG. Kasunod ng pangyayaring iyon ay malapit nang malagpasan ni Kanata at Akaba ang relay straight, pero unti-unti na ring lumiliit ang agwat nilang dalawa habang nagpapatuloy ang karera. Nang mga oras na iyon ay kinakabahan na si Ogata dahil mukhang alanganin na si Kanata sa puntong iyon. Hindi nagtagal ay nakalabas na ang dalawa sa relay straight, at doon na naiyak si Ogata habang sinasabi sa sarili na wala na, dahil imposible na umanong maungusan ng 200 horsepower na 86 GT ang Ferrari na may 670 horsepower, lalo na at tanging 1.96 seconds na lang ang agwat ng dalawa. Habang unti-unting lumalapit si Akaba kay Kanata sa huling sector, kasabay niyon ay umatake naman si Aba kay Sakamoto sa relay straight. Magkatabi ng mga itong tinakbo ang tuwid na daan hanggang sa pumasok na sila sa kasunod na kurbada, ngunit dahil masyadong mabilis ang pasok ni Aba ay nabangga nito ang R8 ni Sakamoto, bagay na labis nitong ikinainis. Sa laban naman para sa ikatlong pwesto ay tuluyan nang naabutan ni Akaba si Kanata, pero nagawa pa rin ni Kanata na pigilan itong makalusot. Kasabay ng pangyayaring iyon, sa unahang bahagi ay sinasabi ni Soatari sa kanyang sarili na muntik niya nang matalo si Beckenbauer, pero ganoon talaga umano ang karera. Dagdag pa nito na sa tingin ng iba ay maliit lang ang pagitan ng una at pangalawang pwesto, pero sa totoo lang ay napakalaki umano ng diferensya ng dalawang iyon. Ikatlong taon niya na sa MFG pero ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganong katinding pagkabigo. Maya-maya pa ay niliko na ng mga ito ang huling kurbada, at habang papalapit ang dalawa sa Hakone Pass ay sinabi ni Tanaka na isang diretso na lang sa Route 1 ang tatahakin ng mga ito patungo sa dulo ng huling lap. Hindi nagtagal ay nalampasan na ng mga ito ang checkered flag, at idineklara na ang pagkapanalo ni Beckenbauer.
Maraming mga taga-subaybay ang hindi natuwa sa pagkapanalo ni Beckenbauer kaya hiniling na lang ng mga iyon na ipakita ang bakbakan ni Kanata at Akaba. Nang mga oras na iyon ay sinasabi ni Akaba sa sarili na hindi umano nakakatulong ang kalahating tuyo at kalahating basa na kalsada. Kapag kasi inaakala niyang may kapit na siya ay dumudulas naman ulit ang mga gulong niya, pero kahit ganon ay may plano pa rin si Akaba na sumingit sa Hakone Shindo Overpass. Pag nakarating umano sila sa huling kurbada ay magkatabi na sila, at wala na umanong laban pa si Kanata. Habang papalapit na ang 86 GT at car number 2 sa finish line ay naghanda na si Akaba para sa huli niyang pagtatangkang lampasan si Kanata sa ilalim ng Hakone Overpass, ngunit nabigo siya ng mas mabilis na nakapasok si Kanata sa kurbada. Dahil doon ay agad na gumawa ng panibagong plano si Akaba, kung saan tinawid nito ang racing line ni Kanata sa paglabas ng kurbada at naging matagumpay naman iyon. Sa huling bahagi ng karera, naungusan ni Akaba si Kanata ng halos 50 sentimetro lamang, at natapos nito ang karera na nasa ikatlong pwesto. Sa laban naman para sa ika-6 na pwesto, matapos magkatabi sa loob ng 4 na sunod na kurbada, umurong si Sakamoto upang hindi malagay sa panganib na masira ang sasakyan nito. Hindi nagtagal ay isa-isa nang tumawid sa finish line ang lahat ng mga driver. Natapos ni Maizano ang karera na nasa ika-5 pwesto, at sinusundan naman ito ni Iba na nasa ika-6. Pang-7 si Sakamoto, pang-8 si Taylor, at sa likod ng mga ito ay naroon ang magkakasunod na sina Nozomi, Otani, at Yanagida. Sa hindi kalayuan ay naroon ang pang-12 na si Kakero, habang si Ishigami naman ay nagtapos sa ika-13 pwesto, at ang pinakahuling tumawid sa finish line ay si Takamitsu. Pagkatapos ng karera, nag-usap-usap ang mga MFG Angels kabilang sina Kyoko at Ren, habang naghahanda para sa podium ceremony. Nang mga oras ding iyon ay masaya si Ren dahil sa wakas ay tapos na at makakakain na siya, ngunit laking gulat nito nang malaman na pareho sila ni Kyoko na naatasang humalik sa tatlong ng unang nagtapos sa karera. Sa pagsisimula ng seremonya ay hiniling ni Kaito na si Kyoko ang humalik sa kanya, samantalang si Soatari naman ay humiling ng Angel number 7. Nilapitan naman ni Mami si Kanata at nagpakita ito ng interes sa binata, sabay ibinigay ang kanyang social media accounts para may message umano siya nito. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ni Iba si Soatari at hiniling na huwag nitong guluhin ang Angel number 7. Bilang tugon, sinabi ni Soatari kay Iba na alam niyang nasa humigit kumulang 17 taong gulang pa lamang si number 7, bagay na ikinagulat at hindi halos mapaniwalaan ni Iba. Maya-maya pa ay umalis na si Soatari, kaya sumakay na rin si Iba sa kanyang sasakyan, at nang madaanan nito sina Kanata at Ogata ay inimbitahan nito ang dalawa sa kanilang tradisyonal na sulo-salo pagkatapos ng karera. Dahil doon, sinabi ni Kanata na siya na ang magmamaneho kung iinom si Ogata. Ngunit sumagot si Ogata na wala siya sa mood na uminom, kaya kinuha nito ang susi mula kay Kanata. Nang dukutin naman ni Kanata ang susi sa kanyang bulsa, nahulog ang isang maliit na piraso ng papel at agad itong tinangay ng malakas na hangin. Sa headquarters naman ay makikitang nakikipag-usap sa telepono si Takahashi kay Ryosuke, upang humingi ng pahintulot na payagang sumali sa susunod na yugto ng MFG ang isa sa kanyang mga estudyante na si Sena Moroboshi. Narinig ni Nakamura ang pag-uusap ng dalawa at labis itong natuwa sa balita, ngunit napaisip din ito kung bakit hindi sila pinayagang sumali sa MFG noon. Ipinaliwanag ni Takahashi na ipinagbawal ni Ryosuke ang pagsali ng kanyang mga estudyante sa MFG hanggat wala pang hindi bababa sa 2 driver ang nakakatabla o nakakahigit sa oras ng kanyang demo run, dahil magiging hindi patas umano ang kompetisyon kung agad silang sasabak. Nang sumunod na araw, sa isang maulan na umaga ay nagkita sina Ren at Wakana habang papunta sa paaralan. Habang pinag-uusapan ng tungkol sa maulang panahon ay nalipat ang usapan nila kay Kanata. Sinabi ni Wakana na itinuturing ng mga ibang kababaihan na parang prinsipe si Kanata, kaya naalala ni Ren ang magulo nitong ayos kapag nasa bahay. Kalaunan, naikumpara naman ni Ren ang sarili niya kay Wakana, na nagkaroon na ng 6 na nobyo mula pa noong nasa middle school sila, samantalang ni minsan ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Samantala, natapos ni Kanata ang kanyang trabaho at habang naglalakad ito pauwi ay muli nitong napansin kung gaano niya kagusto ang mga kaugalian at kultura ng Japan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maya-maya pa, habang sakay sa tren ay ipinikit ni Kanata ang kanyang mga mata at umakto na para bang nagmamaneho. Pagkatapos niyon ay nagtungo si Kanata sa garahe ni Okayama at Ogata, kung saan pinag-usapan nila ang mga planong pag-upgrade sa GT86. Iminungkahi ni Ogata na palitan na lamang ang 86 GT ng isang Supra, ngunit hindi yun ikinatuwa ni Kanata. Mas nagustuhan nito ang panukala ni Okayama na lagyan ng turbo ang kotse, na maaaring magpataas ng lakas niyon hanggang 300 horsepower. Habang nag-uusap ang tatlo, isang dilaw na GR Supra ang huminto sa harap ng garahe.
Agad na lumabas si Ogata dahil inisip nito na isa iyong customer. Bumaba ang driver sa sasakyan at ipinakilala nito ang sarili bilang si Sena Moroboshi ng Dream Project, at sinabi nitong nais niyang makausap si Kanata. Lumapit si Sena Moroboshi kay Kanata matapos nitong sabihin na sasali umano ito sa susunod na karera ng MFG. Pagkatapos ay pinuri nito si Kanata dahil sa pagkakapasok umano nito sa Godly 15 bilang isang baguhan. Kasunod nyo na ibinunyag ni Sena na dati palang magkasama sa iisang koponan ang kanilang mga guro, bagay na ikinagulat ni Kanata. Bago umalis, sinabi pa ni Sena kay Kanata na tandaan ang kanyang mukha, dahil hindi na umano siya makapaghintay na makalaban ito sa susunod na karera. Naina si Ogata sa kumpiyansa ni Sena, at sinabing tila wala umano iyong ideya kung gaano kahirap makapasok sa mismong karera ng MFG. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kanata at sinabi nitong mahusay at mabilis iyong magmaneho kaya posibleng maging isa si Sena sa pinakamahihirap niyang makakalaban. Matapos ang usapan tungkol kay Sena ay bumalik na ang tatlo sa pagtalakay sa sasakyang gagamitin ni Kanata sa kompetisyon. Muling sinubukang kumbansihin ni Ogata ang binata na palitan ang 86 GT ng isang GR Supra, ngunit gaya kanina ay muli itong tinanggihan ni Kanata. Nagtaka si Ogata kung bakit ayaw pa ring pumayag ni Kanata, kaya sinabi nito kay Okayama na kausapin at kumbansihin ang binata. Ngunit sa halip ay sinabi lang nito na ay respeto na lang nila ang opinyon ni Kanata bilang driver, at kung mananatili umano sila sa 86 GT anuman ang mangyari ay magiging isang interesadong hamon iyon para kay Okayama bilang mekaniko. Maya-maya pa, habang inihahatid ni Ogata si Okayama, sinabi nito na sa tuwing pinapanood niya si Kanata mula sa booth ay para siyang nasasakal, dahil kulang umano sa lakas ang sasakyang iyon kaya laging lumalaban si Kanata na para bang may malaking kapansanan. Sinabi ni Okayama na sa tingin niya, si Kanata ay isang pambihirang kaso. Pakiramdam umano nito ay isa iyong tunay na bihasa, at marahil ay maituturing pang alagad ng sining. Ang pagiging matatag at matigas ang ulo ni Kanata ay nagpapaalala umano kay Okayama sa guro niyo na si Takumi Fujiwara, na siya ring nagmaneho ng isang AE86. Ayon kay Okayama, ang AE86 ay isa ng lumang sasakyan kahit noon pa man, at hindi rin iyon maituturing na malakas. Ngunit sa masusing pag-setup at pambihirang husay sa pagmamaneho, nalampasan umano ni Fujiwara ang mundo ng street racing nang hindi natatalo kahit minsan. Kasunod yun ay sinabi ni Okayama na desidido na siya na simulan nila ang proyekto ng 86 GT Turbo. Gagawa umano sila ng isang 86 GT na hindi kayang talunin kahit ng Supra. Nang sumunod na araw, sa Spiral Zero ay kasalukuyan ng isinasagawa ang mga pag-upgrade sa GT86. Kasabay niyon ay binabanggit ni Ogata na hindi pa rin siya makapaniwala sa naging pwesto ni Kanata sa talaan sa naganap na karera. Gayunpaman, sinabi ni Okayama na mas mabuti pang kalimutan muna nila ang target na ika-5 pwesto at magsimulang muli, dahil sa Ash Inoko ay ika-9 na umano si Kanata sa qualifying. Dahil doon ay naitanong ni Ogata kung anong posisyon sa qualifying ang target nila sa susunod na karera. Sinabi ni Okayama na ika-5 pwesto ang kanilang hangarin, bagay na ikinagulat ni Ogata sapagkat napakahirap umano ng target na iyon sa ganoong antas ng kompetisyon. Samantala, sa tahanan ng mga Saionji, pinag-uusapan ni Mayuko at Ren ang hangarin ni Kanata na mahanap ang kanyang ama. Tinanong ni Ren kung may ideya ba ang kanyang mga magulang kung saan ito matatagpuan, ngunit sinabi ni Mayuko na ilang ulit na silang nagsikap na makakuha ng impormasyon tungkol kay Ken, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin silang natutuklasan. Nagtungo rin umano ang ama ni Ren sa Gunma, kung saan sinasabing dating nanirahan si Ken, upang makausap ang kanilang mga dating kakilala. Wala man natuklas ang mahalagang impormasyon ang ama ni Ren, pero nakakuha naman daw yun ng isang palatandaan. Gayunpaman, hindi muna raw nila sasabihin kay Kanata ang anuman hanggat wala pa silang mas matibay na ebidensya. Natuwa si Ren nang malaman na tinutulungan pala ng kanyang mga magulang si Kanata sa paghahanap sa ama. Samantala, sa Shibukawa, dumating si Kenji sa Ineos Inejet na isang gasolinahang pinagtatrabahuhan nina Aitani at Atsuki. Ibinalita nito sa dalawa na si Sena Moroboshi, ang batang pag-asa ng Shibukawa at ang nakabasag na ng lahat ng record sa Akagi, Mayogi, at Akina, ay sa wakas sasali na sa MFG. Natuwa ang mga ito tungkol sa balita, hanggang sa unti-unting napunta ang usapan sa hirap ng buhay may asawa, na nararanasan nina Atsuki at Kenji, samantalang hindi naman iyon problema ni Aitani dahil nanatili itong binata sa paglipas ng mga taon. Sa tahanan naman ng mga Saionji, nababahala si Mr. Saionji na baka nakalimutan ni Ren ang hapunan ng kanilang pamilya na gaganapin sa araw na iyon. Nang mga oras na iyon kasi ay nag-aral pa ang dalaga para sa exam ng mga ito kasama si Wakana. Pagkatapos sa library, habang naglalakad ay sinabi ni Wakana na ano kaya kung i-post sa social media ang larawan ng mga magulang ni Kanata upang makahingi ng tulong sa paghahanap, lalo na at marami umanong fans ang binata.
Ngunit tumanggi si Ren sa ideyang iyon dahil sa palagay umano nito ay masyadong personal ang larawang iyon para kay Kanata. Kinahapunan, isinama na ni Kanata ang pamilya Saionji para maghapunan sa isang Italian restaurant. Doon ay uminom din sila ng wine hanggang sa nalasing si Mayuko at pabiro nitong tinawag si Kanata na kanyang lihim na anak sa harap ng waitress. Kasunod yun ay pinuri naman ni Kanata ang restaurant na iyon at ikinumpara sa mga Italian restaurant sa London. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat ang mga Saionji sa libre ni Kanata, at sinabing itinuturing na nila itong parte ng pamilya kaya maaari umano itong manatili sa kanilang bahay at humingi ng tulong anumang oras, lalo na at dahil sa edad na 19 na ay hindi pa ito itinuturing na ganap na nasa hustong gulang. Nagpasalamat din si Kanata sa mga ito, at pagkatapos ay sumakay na sila sa tren pauwi. Kinabukasan, ipinakita na nina Ogata at Okayama kay Kanata ang na-upgrade na 86 GT, at agad iyong sinubukang patakbuhin ng binata kasama si Ogata. Muli ay hindi kinaya ni Ogata ang bilis ng pagpapatakbo ni Kanata kaya nagsuka ito, lalo na ngayong nai-upgrade na ang sasakyan. Gayunpaman, sinabi ni Kanata na mas higit pa iyon kaysa sa inaasahan niya. Kahit paakyat ay malakas pa rin umano ang hatik niyon sa ikatlong kambyo, kaya't iyon daw talaga ang gusto ni Kanata para sa GT86. Sa ganoong bilis ng arangkada ay kaya na umano niyang makipagsabayan sa mga nangungunang kotse kahit tuyo ang kalsada. Dagdag pa ni Kanata na napakadali pa rin yung imaneho kahit pantay ang hatik ng makina, at malaking tulong iyon sa dikitang laban sa karera, kaya lalo nitong hinangaan ang naging trabaho ni Okayama. Pagkatapos niyon ay sumakay na muli ang binata sa sasakyan upang subukan iyong patakbuhin sa pinakamabilis na kaya niyon, nang sa ganon ay masuri pa umano nito ang ilang maliliit na detalye. Habang papalayo ang binata, napaisip si Ogata at sinabi sa sarili na 100 horsepower lang naman ang nadagdag at naging 300 horsepower ang lakas ng makina. Napatanong tuloy si Ogata sa sarili kung talaga bang naniniwala sina Kanata at Okayama na kayanan nilang makipagsabayan sa mga halimaw na may 600 horsepower. Nang sumunod na araw, inianunsyo na ang pagsisimula ng ikatlong karera ng MFG ngayong season, ang Peninsula Manazuru. Matapos ipaliwanag ang haba ng kurso at kung ilang lap ang bubuuan ng karera, sinimulan na nina Ishigami at Nozomi ang coverage para sa unang araw ng karera. Sumunod sina Otani at Oishi para sa ikalawang araw, at habang pinapanood yun ni Kanata ay pinaalala ni Ogata sa binata na bukas na ito sa salang. Dahil sa huling dalawang beses ay sa bandang huli si Kanata sa running order, naisip ni Ogata na itanong kung mas mahirap ba para dito kapag mas maaga ang pagtakbo. Sumagot ang binata at sinabing hindi naman dahil pareho lang naman umano para sa kanya. Pinaghahandaan lang daw ni Kanata ng mabuti ang bawat takbo para maibigay niya ang pinakamahusay niyang performance. Kaya naman, maaga man o huli ang oras ng pagtakbo niya ay hindi naman umano yun dapat maapektuhan ang performance. Sa katunayan ay excited pa nga umano si Kanata at hindi na makapaghintay na magmaneho sa Manazuru course, kaya naman sinabi ni Ogata sa kanyang sarili na kailangan niyang maging mas matatag sa aspetong iyon kung gusto niyang maging karapat-dapat na partner ni Kanata. Kinagabihan, bago matulog ay nag-ensayo muna si Kanata sa pamamagitan ng pag-i-imagine na nakasakay siya sa kotse at tumatakbo sa totoong kurso. Nang sumunod na araw, bago sumalang sa qualifying ay nagawa pa ni Kanata na pumasok muna sa trabaho kaya sumabay na ito kay Ren sa paglalakad. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay dumating na si Kanata sa Manazuru. Habang hindi pa nagsisimula ang karera, nilapitan muna ni Nozomi si Kanata upang ibigay ang isang munting regalo. Isa iyong lucky charm mula sa Hakone Shrine, na ayon kay Nozomi ay lagi nilang binibisita ng kanyang kapatid bago ang bawat karera. Naantig si Kanata dahil kahit magkatunggali sila ni Nozomi sa karera ay binigyan pa rin siya nito ng isang pampuswerte, kaya naman taos-puso siyang nagpasalamat kay Nozomi at hiniling na sana ay swertehin din ito. Pagkaalis ni Nozomi ay sakto namang dumating si Eva upang muling sumama kay Ogata sa loob ng booth. Hindi nagtagal, pamwesto na rin si Kanata sa starting gate sakay ng kanyang GT86. Ilang sandali pa, nagsimula na ang countdown mula 10 segundo na siyang hudyat ng pagsisimula ng karera. Kasabay ng pangyayaring iyon ay mabilis na nagradyo si Ogata kay Kanata upang paalalahanan ito na ang pinakamapanganib umanong bahagi ng kurso ay ang tulay at ang tunnel malapit sa starting point, sapagkat halos wala umanong magiging visibility roon kaya kailangan nitong magdoble ingat. Pagkatapos ng 10 segundo ay nagsimula ng umarangkada si Kanata. Hindi nagtagal ay narating kaagad nito ang tunnel na siyang sinasabi ni Ogata na halos walang magiging visibility dahil sa pagbabago ng liwanag. Gayunpaman, tila baliwala lang kay Kanata ang nakasisilaw na liwanag dahil nananatili pa ring mabilis ang takbo nito. Habang binabagtas ni Kanata ang ikalawang tunnel ay sinasabi ni Eva na kapag nagkamali ang isang driver sa section na iyon ay mahihirapan ng makabawi pa sa natitirang bahagi ng lap.
Nang makalabas sa pangalawang tunnel ay napansin ni Ogata na masyadong nagiging mabilis ang takbo ni Kanata, hanggang sa sabay na nagulat ang dalawa ni Eva nang makita na mula sa pagdikit sa loob ng kurbada ay halos kiniskis na ni Kanata ang pader sa labas habang dumaraan. Sinabi naman ng commentator na walang kahirap-hirap na nalampasan ng 86 GT ang Oruge, at hindi pa umano kailanman nagpakita ng ganong klaseng bilis noon ang GT86. Pagdating naman sa bahaging paliko ay nagpakita rin ng napakagandang handbrake turn ng GT86, kaya sa checkpoint ay pansamantala itong umakyat sa ikatlong pwesto. Hindi makapaniwala si Eva na ang inilagay lang na turbo sa sasakyan ni Kanata ay 300 horsepower, at sinabi sa sarili na 100 horsepower lang naman ang napadagdag pero nalampasan nito ang black and white section sa antas na wala pang ibang nakakaabot noon. Nang sabihin ni Ogata kay Kanata na kasalukuyan itong nasa ikatlong pwesto, tumugon ang binata at sinabing hindi pa naipapakita ng turbocharged na GT86 ang tunay nitong kakayahan, bagay na ikinagulat ni Ogata. Kasunod yun ay sinabi ng commentator na ang ruta ngayon ay unti-unting paakyat patungo sa Old Manizuru Station, at determinado naman umanong inaakyat ng GT86 ang bahaging iyon. Maliwanag din umano na hindi na yun gumagamit ng naturally aspirated na makina, kundi turbocharged na iyon. Dagdag pa nito na mukhang sa wakas ay nagkaroon na ng mas malaking lakas sina Kanata at ang GT86. Mas lalo pang humanga ang commentator nang umakyat si Kanata sa ikalawang pwesto, dahil nalampasan yun si Oishi, na gumamit ng isang Lamborghini. Nagpatuloy si Kanata sa pag-atake, at ang susunod naman nitong haharapin ay ang pinakasentro ng Peninsula Course. Habang pinapanood ang pagtakbo ng binata ay humanga si Eva at sinabi sa sarili na iyon ang pinaka nakakahanga kay Kanata. Unang beses pa lang kasi ng binata sa rutang iyon pero eksakto na agad ang mga linya nito at wala itong pag-aalinlangan sa pag-apak sa silinyador. Parang dalawang kurbada na umano ang iniisip ni Kanata habang nililiko pa lang ang kasalukuyan, bagay na hindi umano kayang gawin ni Eva kahit gaano pa nito kagusto na gayahin iyon. Maya-maya pa, narating na ni Kanata ang bahagi ng kurso na kung saan halos kapantay na ng dagat ang taas ng ruta, at hanggang doon ay hindi pa rin nagpapakita ng pagbagal si Kanata hanggang sa magawa na nitong manguna sa leaderboard. Dahil doon ay sinabi ng commentator na mukhang balak ni Kanata na palakihin pa ang agwat nito sa car number 1. Ayon pa rito, pangatlong araw pa lang ng karera pero tsaka pa umano nila makikita ang pinakamalalakas na driver ng MFG, at siguradong mapipilitan umano ang mga iyon na higaitan ang oras na itinakda ng GT86. Nang mga oras na iyon ay napapanood ni Soatari ang karera, at sinabing gaya ng sinabi niya noon ay si Kanata talaga ang nakakatakot na makaharap. Para naman kay Beckenbauer, itinuturing nito si Kanata na isang nakakairitang lamok na iikot-ikot sa harap niya. Habang nagpapatuloy ang takbo ni Kanata ay nagulat sina Ogata nang makita na mukhang mababasag din ni Kanata ang course record. Hindi nagtagal ay inianunsyo ng commentator na nabasag na nga ni Kanata ang course record, at sinabing na ipasok na ni Kanata ang pangalan nito sa kasaysayan ng MFG. Matapos manguna at makapagtala ni Kanata ng bagong course record sa qualifying ng Peninsula Manizuru, tuwang-tuwa si Ogata sapagkat ang target umano ni Mr. Okayama para kay Kanata ay ang ikalimang pwesto. Gayunpaman, sinabi ng binata na may 4 na araw pa at marami pang mabilis na driver ang hindi pa nakakasalang, kaya sa tingin umano ni Kanata ay sa ikalimang pwesto rin ang bagsak niya gaya ng inaasahan ni Mr. Okayama. Isa pa, sinabi ni Kanata sa kanyang sarili na hindi pa siya lubusang kontento sa performance niya kahapon dahil may mga pagkakamali siya, at sa tingin niya ay kaya pa sana niya makapagtala ng mas mabilis na oras. Kasunod yun ay nagsimula na ang ika-4 na araw ng qualifying, kung saan si Soatari ang unang sumalang, at kasunod ay si Beckenbauer. Hindi nagtagal ay nalampasan din ng 2 ang oras ni Kanata kaya naitala ang pinakamahigpit na qualifying sa kasaysayan ng MFG. Dahil doon, lalo pang yumigting ang pananibik ng lahat para sa nalalapit na final race. Matapos ang qualifying, naging abala na ang mga driver sa paghahanda para sa kanilang huling karera. Samantala, habang naglalakad papasok sa paaralan sina Ren at Wakana ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga balitang sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. Dahil doon ay naisip ni Ren na bilhan ng safety charm si Kanata, kaya agad nitong hiniling kay Wakana na samahan siya sa Hachiman Shrine pagkatapos ng kanilang klase. Nang sumunod na araw, naisip ni Ren na magpasama kay Kanata sa isang templo, nang sa ganon ay maibigay niya rin sa binata ang safety charm na binili niya kahapon. Ngunit habang nasa istasyon pa lang sila ng tren ay napansin ni Ren na may nakasabit ng safety charm sa bag ni Kanata. Nang malaman ni Ren na bigay iyon ng isa sa mga driver na babae ay nagsimula silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hanggang sa makapagsalita si Kanata ng hindi maganda. Dahil doon ay nasaktan si Ren kaya ibinato nito kay Kanata ang safety charm sabay tumakbo palayo sa binata. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo ay bigla itong napatigil sa malapit sa riles ng paparating na tren kung saan ito nakaramdam ng pagkahilo.
Nawalan ng malay at nahulog si Ren kaya agad na tumakbo si Hinata para iligtas ang dalaga. Sa kabutihang palad ay napahinto agad ang paparating na tren bago pa man ang mismong kinatatayuan ng dalawa. Dahil wala namang nangyaring masama kay Ren ay idiniretso na ito ni Hinata pauwi, at pagkatapos ay ikinwento nito kay Mayuko ang tungkol sa nangyaring pag-aaway nilang dalawa kaya umano nangyari iyon. Sinisisi ni Hinata ang kanyang sarili, ngunit para kay Mayuko ay malaki pa rin ang pasasalamat nito sa binata. Kinahapunan, lumabas muna si Hinata at doon ay sinabi nito sa sarili na nagsinungaling siya kay Mayuko sa pagsasabing hindi kasing delikado nang iniisip niyon ang nangyari. Sa katunayan, malinaw na malinaw pa rin sa alaala niya ang sandaling tumama ang takong ng sapatos niya sa gulong ng tren, at nang makuha niya si Ren para dalhin sa gilid ay tumama naman ang siko niya sa isang matigas na nakausling bagay. Bagamat hindi niya gaanong ipinahalata, pero ramdam niya ang sakit at alam niya maaaring makaapekto ang pinsala sa kanyang pagmamaneho lalo na sa madalas na paglipat ng gear sa paparating na karera. Gayunpaman, masaya si Hinata na nailigtas niya si Ren, at hindi umano nito pagsisisihan kahit pa buong braso nito ang maapektuhan mailigtas lang ang dalaga. Nang sumunod na araw, nailang si Ren na humarap kay Hinata kaya hindi man lang ito nakapagpasalamat sa pagligtas niyon sa kanya, at sa tuwing susubukan niyang kausapin iyon ay ramdam niya na parang maiiyak siya. Bago tuluyang simulan ang final race ay ipinakilala muna ni Tanaka ang makakasama niya bilang commentator na si Akiyama Wataru. Kasunod yun ay naghanda na ang mga driver para sa karera, pero habang hindi pa nagsisimula ay humingi muna si Hinata ng tawad kina Ogata at Okayama sapagkat nang dahil sa kapabayaan ay nasugatan niya ang kaliwa niyang siko kahapon. Nagulat ang dalawa sabay inamin ni Hinata na kumikirot iyon kaya sa tingin niya ay hindi niya magagawang magpalit ng kambyo sa paraang gusto niya. Bagamat matindi ang sakit at alam ni Hinata na mahihirapan siya na magpalit ng gear ay nagpasya pa rin siyang lumaban sa final race ng Peninsula Manazuru. Ayaw kasi nitong sayangin ang pagkakataong makipagsabayan sa pinakamahuhusay na driver ng MFG. Sa pagsisimula ng karera, agad na naging kapansin-pansin ang epekto ng injury ng binata. Hindi na kasing bilis at kasing kinis ng dati ang pagpapalit ng kanyang kambyo, dahilan upang mahirapan siyang makasabay sa mga nangungunang kalaban. Gayunpaman, habang nakikipaglaban si Hinata sa sakit ay ipinapakita rin nito ang determinasyon na huwag basta sumuko kahit alam niyang dehado siya. Samantala, labis naman ang pagsisisi ni Ren nang mapagtanto na ang pinsalang natamo ni Hinata ay bunga ng pagliligtas nito sa kanya. Habang pinapanood niya ang karera, kitang-kita ni Ren na nahihirapan si Hinata kaya nagsimula itong sisihin ang sarili sa nangyari. Kasunod yun, habang nagpapatuloy ang karera ay nananatiling lumalaban si Hinata sa kabila ng kondisyon nito.